What if bumili ka lang ng ice cream pero hindi ka na nakauwi? Anong gagawin mo? Ako nga pala si Krista Ayana M. De Los Santos. Yana ang palayaw ko, 13 years old, taga Oriental Mindoro. Grabe ang init ng panahon ngayon guys. Parang hindi na summer to eh. Nasa impyerno na ata tayo. At dahil sa napakainit na panahon, araw-araw naming inaabangan ang pagdaan ni Mamang Sorbetero. Lahat ng tao ay dinadagsa si Manong para bumili ng ice cream. Masarap din kasi ang ice cream niya kesa sa mga nabibili sa grocery. Mura pa. Yun lang, ang haba ng pila palagi. Minsan nakakabili ako pero kadalasan hindi na ako umaabot. Ubos lagi ang kanyang paninda. Si Snow na ang aming kapitbahay na lagi ring hindi makaabot ay may naisip na paraan para makabili kay Manong. Inaabangan niya ang sorbetero pag pauwi na ito para walang pila. Nagbabaka sakaling makabili ng paninda niya kahit tira lang. Sinabi niya sa akin ito kaninang umaga pero gabi na ngayon at hindi pa rin siya umuwi. Tumulong kami sa paghahanap kay Snow pero hindi talaga namin siya makita. Wala ding magawa ang pulis. Walang CCTV sa aming lugar kaya di namin alam kung may kumidnap ba kay Snow o kung ano ba talagang nangyari sa kanya. Ang naaalala ko lang ay ang nabanggit niya kanina tungkol kay Manong Sorbetero. Malamang, siya ang huling nakakita at nakasama ni Snow. Sinabi ko to kila mama at papa, pati na din sa mga pulis. Pero di nila ako pinakinggan. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko ang balisong ni papa at tinago ko. Kinabukasan, ginawa ko din ang ginawa ni Snow. Inabangan ko si Manong Sorbetero nung hapon habang pauwi na siya. Bumili ako ng ice cream. Pero parang iba na ang lasa. Pagkatapos ko tikman ng ice cream, nahilo na akong bigla. Dito na ginawa ni Manong ang modus niya. Hindi lang pala ice cream ang laman ng kariton niya, kundi may secret compartment ito na kasyang-kasya ang katawan ng bata. Binuhat niya ako at inilagay sa loob ng ice cream cart. Sinarado niya ito at wala na akong makita. Gusto kong sumigaw pero tuluyan na akong nawala ng malay. Pagdating sa bahay ni Manong, nagising na ako. Madilim sa bahay niya. Kandila lang ang gamit nila para magsilbing liwanag sa kanilang tirahan. Tiningnan ko ang paligid at puno ito ng kulungan. Sa katabi kong kulungan ay may narinig akong kumakatok. Sinilip ko siya at isang batang babae na puno ng dugo ang damit ang gumulat sa akin. Mabaho din siya at nanlilisik ang mata. Pilit niya akong inaabot. Pero bigla siyang natahimik nang nagsalita si Manong. Sabi niya, "Shana, behave ka muna. Alam mo naman na bukas mo pa yan uulamin. Ngayong gabi, ito ang hapunan mo." Sabay binitbit niya si Snow. Nakagapos ang kamay at may busal ang bibig. Tinulak niya si Snow sa kulungan ng bata at sinunggaban ito. Natakot ako dahil parang hayop ang pagkain ng bata kay Snow. Walang itinira sa katawan ni Snow kundi buto na lamang. Nagulat ako sa kahindik-hindik na aking nasaksihan. Dito na ako umiyak at nagmakaawa kay Manong na wag akong ialay sa halimaw na batang ito. Sagot sa akin ni Manong, "Pasensya ka na, Neng. Siguro alam mo na, aswang ang batang ito. At siya ang aking anak. Hindi niya kayang kumuha ng pagkain dahil bata pa lang siya. Kaya ako ang kumukuha ng pagkain para sa kanya. Kailangan mabuhay ang anak ko kahit ganito pa siya. Sorry, Neng, pero ikaw ang magiging hapunan niya bukas." Iniiyak ako sa takot at nawalan na ng pag-asa. Naawa naman si Manong sa akin kaya binuksan niya ang pinto ng kulungan at lumapit sa akin. Dito na ako nakakita ng pagkakataon. Sinaksak ko sa hita si Manong at tumakbo ng mabilis palabas ng bahay nila. Di na ako lumingon at tumakbo lang ng tumakbo. Ang problema ko ay nasa kagubatan ako. Pero kahit madilim at masukal, tumakbo pa rin ako. Hanggang may nakita na akong jeep na dumaan. Dito na ako humingi ng tulong at dinala ako sa police station. Sinubukang puntahan ng pulis ang lugar na sinasabi ko ngunit hindi daw nila makita at di ko rin tanda kung saan ang eksaktong bahay. Simula nun, di na namin nakita si Manong Sorbetero. Baka lumipat na sila ng lugar.
at parehas pa din ang modus nila. Sinuwerte lang talaga ako at nakatakas ako. Bukod sa takot, ang hindi maalis sa isipan ko ay ang kakayahan nilang gawin ito sa iba pang mga bata. Ang pagkidnap, pagkulong, at pagkain sa mga inosenteng bata.